Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga alagang hayop na kaysa mahalin at bigyang importansya ang kanilang mga amo ay nagawa pa nilang atakihin at kainin ng mga ito? Kaya mula sa chimpanzee na lumapa sa mukha ng isang dalaga hanggang sa babaeng naging tanghalian ng isang buwaya, ay ito ang 10 alagang hayop na nagawang kainin ang kanilang amo. Kaya kung handa ka nang makilala ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Charla Nash at ang chimpanzee. Si Charla Nash ay merong isang kaibigan na nag-aalaga ng isang chimpanzee na noong 2009 ay tuluyang bumago sa kanyang buhay. Sa kadila ng noong kunin nito ang susi ng kanyang kotse na pilit niya namang kinuha, ay agad siyang inatake at nilapan ng hayop na naging dahilan para noong nakaresponde ang mga pulisya sa insidente kung saan mabilis nilang pinagbabaril at napatay ang hayop, ay tuluyan ng nasira ang mukha ni Charla na kahit pa inoperahan ng mga doktor ay hindi na nila nagawa pang ibalik ang dati niyang itsura. Kasalukuyang wala ng talukap ang mga mata ng dalaga at mapapansing wala na rin ang ilang bahagi ng kanyang mukha. Naputol rin ang isa niyang kamay matapos ang pangyayari na nagpapakita lamang kung gaano kalaking trahedya ang kanyang sinapit matapos ang insidente na paniguradong hindi niya na makakalimutan pa hanggang siya ay nabubuhay pa. Number 9, nakakatakot na bantay. Sa Philadelphia ng bansang Amerika ay may naganap na kaganapan na naging dahilan para malito ang publiko sa kung ano nga ba ang kanilang mararamdaman sa kadila ng natagpuan ng mga kapitbahay ng isang matandang lalaki ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang tirahan na kinakain na ng kanyang mga alagang aso, na naging dahilan para isipin ng mga kapamilya ng lalaki na ang mga ito ang dahilan sa pagkamatay ng kanilang amo. Ngunit matapos ang investigasyon ng mga eksperto ay napag-alaman nila na natural ang pagkamatay ng lalaki, na dahil hindi na nagawang pakainin pa ang kanyang mga alagang aso ay nagawang kainin ng mga ito ang bangkay ng kanilang amo. Nadiskubre rin sa loob ng bahay ang sira-sirang mga kagamitan na nagpapakita raw na naghanap pa muna ng ibang makakain ng mga bantay, na dahil sa desperasyon ay napilitan na lamang kainin ang katawan ng kanilang amo para lamang mabuhay, na naging dahilan para hindi malaman ng mga tao kung dapat ba silang matakot sa mga ito o kung maaawa ba sila sa pinagdaanan ng mga aso. Number 8, alagang sawa sa Florida. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang pag-aalaga ng mga sawa ay dapat gawin lamang ng mga taong may alam at kapabilidad na alagaan ng hayop, kung saan ang nangyari sa isang batang babae na ito sa Florida ang magiging patunay kung ano ang kakalabasan kung sakaling walang alam ang susubok na mag-alaga ng ahas. Sa kanila nang namatay ang isang 2 taong gulang na batang babae matapos siyang atakihin ng alagang sawa ng kanyang pamilya, na sinasabing nakatakas raw sa hawla nito dahil sa wala itong kahit na anong takip. Matagal na rin daw hindi napapakain ng pamilya ang ahas, na naging dahilan para maghanap ito ng kanyang makakain, at sa kasamang palad ay ang batang babae ang kanyang unang nakita para maging biktima. Nakalaunan ay matagumpay naman niyang napatay. Ang mga magulang ng batang babae ay nakasuhan na dahil sa kanilang pagpapabaya, kung saan hinatulan sila ng sentensya ng 30 taong pagkakakulong, na siguradong magbibigay sa kanila ng sapat na oras para pagsisihan ang kamaliang kanilang nagawa. Number 7, bastos na camel. Ang mga camel ay ang mga hayop na hindi kilala sa kanilang katalinuhan o pag-uugali, kundi sa kanilang katibayan, na naging dahilan kung bakit sila ang madalas na ginagamit na transportasyon sa mga disyerto. Narusan daw kung bakit irinegalo ng isang lalaki mula sa bansang Australia ang hayop na ito sa kanyang 60 taong gulang na noon na asawa, na sa kasamang palad ay pumanaw dahil din sa kanyang regalo. Dulot na sadyang bastos ang camel na ito. Dulot na itinulak niya raw ang matandang babae na kanyang amo at pilit na gustong makipagtalik rito. At dahil sa 10 buwan na noon ang edad ng hayop nang mangyari ang insidente, ay hindi na may tatanggi pang malaki na ang katawan nito, na may mabigat na timbang na naging dahilan para mamatay ang matandang babae, na dinadaga na ng hayop. Kung kaya't kung pipili ka man ng magiging alaga ay siguraduhin wala itong kapabilidad na umatake sa iyo at ilagay ka pa sa peligro. Number 6, magsasakang kinain ng kanyang alagang baboy. Alam mo ba na mayroong naganap na pangyayari kung saan ang isang magsasaka ay nagawang kainin
ng kanyang sariling mga alaga. Ganito ang sinapit ng isang matandang magsasaka na sinasabing tinulak raw ng kanyang mga inaalagaan noong mga baboy sa loob ng kanilang hawla na naging dahilan para siya ay matumba. Dahil na rin sa katandaan ng lalaki ay nahihirapan na itong tumayo pa na sinasabing naging rason para madali siyang nakain ng mga baboy habang siya ay buhay at lumalaban pa hanggang sa tuluyan na nga siyang namatay. Natuklasan lamang daw ang nakakaawang sinapit ng magsasakang ito nung nadiskubre ng kanyang kamag-anak ang kanyang mga labi at pustiso sa loob ng kulungan ng baboy na talaga namang nagpapakita kung bakit dapat pa rin tayong mag-ingat sa tuwing nakikihalubilo tayo sa mga hayop dahil kahit pa ang pinakamukhang maamo sa mga ito ay posible pa rin tayong malagay sa peligro. Number 5, osong pinatay ang kanyang trainer. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga osong nagsasanay para maging ganap ng mga aktor? Isa sa mga aktor na oso ay ang grizzly bear na ito na alaga ng Hollywood, kung saan binigyan pa nila ito ng isang trainer para sanayin ang hayop na makihalubilo sa mga tao, lalo na't kung sakaling maging agresibo ito ay kayang-kaya niyang mapatay ang kahit na sino na talaga namang mapapatunayan sa isang minalas na kaganapan kung saan tila ba nagalit ang hayop na ito kung kaya't inatake niya ang kanyang trainer at kinagat ang leeg nito na naging dahilan sa mabilis niyang kamatayan. Hindi matukoy kung bakit bigla na lamang naging agresibo ang hayop, lalo na't hindi naman ito nagagalit noong gumaganap siya sa mga pelikula. Ngunit dahil sa kaganapang ito, ay napilitan na lamang kunin siya ng mga eksperto para malayo na ang hayop sa mga tao. Number 4, mga alagang pusa ni Janetville. Kagaya sa kaso ng mga aso na pinag-uusapan natin kanina, ay nagawang kainin ng mga pusa ni Janetville ang katawan ng kanilang amo para hindi sila mamatay sa gutom. Si Janetville ay isang 56 na taong gulang na babae na naninirahan sa UK o United Kingdom, kung saan dahil matagal na raw siyang hindi nakita ng kanyang mga kapitbahay ay tumawag ng mga ito sa mga pulisya na matapos pasukin ng kanyang bahay ay natuklasan na kinakain na pala ng kanyang mga alaga ang naaagnas niya na noong bangkay. Maraming mga alagang hayop si Janet sa loob ng kanyang bahay, ngunit namatay daw ang lahat ng ito sa gutom noong pumanaw ang babae dahil sa hindi na niya ito napakain pa, kung saan tanging mga pusa niya na lamang na kumain sa kanyang katawan ang natira, kung kaya't hindi sigurado ng mga tao kung dapat ba silang matuwa dahil nabuhay ang mga hayop na ito o kung dapat ba silang matakot dahil nagawa ng mga itong kainin ang bangkay ng kanilang amo. Number 3, kawawang sanggol. Hindi na talaga natin may tatanggi pa na ang pag-aalaga ng mga hayop ay may katumbas na malaking responsibilidad at gampanin sa mga taong magkukup-kup sa kanila na paniguradong mapapatunayan sa naganap na pangyayaring ito, kung saan ang alagang ferret ng isang pamilya ay nagawang makatakas mula sa kanyang hawla at nagawang akyatin ang higaan ng sanggol nilang anak na sa kasamang palad ay naputulan ng 7 niyang mga daliri matapos kainin ng mga ito ng hayop. Matapos marinig ng tatay ng sanggol ang iyak ng kanyang anak, ay mabilis itong pumunta sa kwarto at napatay ang kanilang alagang ferret pagkatapos niyang makita ang ginawa nito sa kanilang anak. Ngunit dahil ang kapabayaan pa rin nila ang rason kung paano nangyari ang insidenteng ito, ay binigyang parusa pa rin sila ng husgado. Number 2, baliw na baka. Kilala natin ang mga baka bilang mga hayop na maaamo, ngunit hindi ganoon katalino. Pero alam mo ba na posible rin silang maging agresibo? Ganito na lamang ang kwento ng isang magsasaka mula sa bansang Texas, kung saan sinabi niya na muntika na raw siyang mapatay ng kanilang alagang baka na noon ay tila ba nabaliw at biglaan na lamang naging agresibo. Bigla raw siyang binunggo ng hayop, kung saan dahil may matigas itong bungo ay mabilis siya nitong napatumba. Naging dahilan para madali siya nitong matapak-tapakan, kung kaya't nagtamo siya ng mga bali sa kanyang mga katawan na muntika na nga raw maging sanhi ng kanyang kamatayan. Paniwala ng mga eksperto ay maaaring pinoprotektahan lamang ng baka ang kanyang anak, lalo na't bagong kapapanganak lamang nito noong mga oras na iyon. Ngunit hindi masigurado kung totoo nga bang ito ang dahilan kung bakit naging agresibo ito. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita raw ng isang lalaki mula sa bansang Thailand na mayroong alagang isang python na kumain sa kanya. Ang mga python ay ang pinakamalaking ahas sa buong mundo, kung kaya't hindi imposibleng maging totoo ang kwentong ito
na hanggang ngayon ay hindi pa rin masigurado kung tunay nga ba ng mga eksperto. Number 1, alagang buwaya. Sa dinami-rami ng pwedeng maging alagang hayop sa buong mundo ay paniguradong walang mag-aakala na may taong magtatangkang mag-alaga ng buwaya. Na maniwala ka man o sa hindi, ay nagkatotoo sa Indonesia kung saan kinulong ang isang agresibong buwaya na may timbang na 700 kilo na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ito. Nangyari ang kaganapan noong sinubukan itong pakainin ng nag-aalaga sa kanyang babae na sa kasamaang palad ay nahulog sa kulungan ng hayop na naging dahilan para mabilis siya nitong lapain at tatakihin. Maliban sa pagkaputol ng kamay ay nakagat rin ang katawan ng babae na naging dahilan ng kanyang kamatayan, habang ang buwaya naman na lumapa sa kanya ay kinuha ng mga otoridad sa lugar para maibigay sa mga eksperto na magsisiguradong magiging tama na ang pag-aalaga rito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang ang pag-uugali ng mga hayop ay nakabase rin sa ugaling pinapakita sa kanila ng mga tao. Ngunit hindi pa rin may tatanggi na may ilang mga hayop na likas na agresibo, kung kaya't dapat piliin nating mabuti kung alin ang pwede at mainam na alagaan sa mga ito para masiguradong tayo ang magiging amo nila at hindi nila hapunan. Kaya para sa iyo, anong hayop na inaalagaan ng sa tingin mong pwedeng kainin ang kanilang mga amo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.